Hello, kamusta tayo lahat? I praise the Almighty Father. I exalt His name on high, for He is worthy to be praised and adored. He created us in His image and likeness, and He is beautiful and amazing. Yahweh. And I exalt also the name of Jesus Christ, for He gave His life on the cross for the forgiveness of our iniquities. The precious blood of Jesus is priceless, and it will never lose its power up to now and for all eternity. And that's the reason why we can claim our inheritance, our reward, as children of the Almighty Father because of the blood of Jesus Christ. It's precious. And I thank the Holy Spirit, for He lives in our hearts, showering us with gifts and fruits of the Holy Spirit, and all the good things come from our Father. All that we can see here in this world, God created it for mankind, for us, because He loves us so much. His world revolves around us. We are His portion, and our treasure is our Father. And Jesus Christ, He is our friend, and He wants us to share His kingdom with us. His kingdom will never end because we are His friends. He gave His life for His friends. That's true friendship. A loyal friend, faithful friend. So last time we read 1 Chronicles chapter 19, 20, and 21. So that's 3 chapters of the 1st Chronicles. So yung recap for the 1st Chronicles chapter 19, the Ammonites and the Syrians were defeated by David. So when Nahash, the king of the Ammonites, died, he was, but before he died, he was good. He was kind with David. And to show kindness, in return, he sent messengers to Hanun, the son of Nahash, to comfort Hanun. But Hanun had advisors that were wicked. They advised him wrongly. So anong ginawa ni Hanun sa mga messenger ni David? Kinalbo, sinira ang damit, hinati, no? At saka ipinahiya dahil pati yung kanilang mga buttocks kita. So parang nahubuan sila. At saka pag wala kang beard at kalbo ka, feeling mo, 'di ba, yung mga tao pag walang, ang lalaki pag walang beard, pag sanay nang may beard, pag walang beard parang uneasy, no? Hindi sanay. Uncomfortable. Tas pag kalbo ka, it's napaka parang feeling mo hubad ka, 'di ba? So ganon, napahiya sila. Pero wala pa namang ginagawang hakbang si David. Pero inunahan na siya ni Hanun. Ang ginawa ni Hanun, he paid men. Yung mga paid men, mga Syrians.
Binayaran niya, no? Para kung sakali na handa na siya kung sakali na sakupin siya or awayin siya ni David. Pero wala pang ginagawa si David. Pinagpahinga lang niya ang kanyang mga messengers or ang kanyang mga servants sa Jericho. Wala pa siyang ginagawang hakbang. Tapos nung malaman ni David that Hanun decided to pay men to fight for them against David and his men, doon na nag-decide si David na si Joab, tawagin si Joab, yung army, maghanda na kayo, meron tayong battle. So instead na mag-mourn or lament si Hanun, nadagdagan ang kanyang problema. And the Almighty Father allowed that to happen para ipakita ang power ni Almighty Father sa mga tao. He's got the whole world in His hands, kay Almighty Father. Hawak niya ang mundo. At baka magtataka kayo, kung hawak ni Almighty Father ang mundo, at tayo ay mahal ni Almighty Father, bakit tayo nahihirapan? It's because we are wicked. We are sinners. We are not remorseful for our sins. We don't take accountability. Unconscientious people. Some don't want to believe in the Almighty Father. Some rejected Jesus. That's why we are being punished. And at the same time, trials and tribulations though, and a test if we are worthy to live with our Father in His kingdom that will never end, to reign with Jesus. So from David, napunta tayo kay Jesus. Kasi nga, konektado yung mga nangyayari dito sa Old Covenant. Konektado kay Jesus at hanggang ngayon konektado sa atin. So natalo ang mga Ammonites and the Syrians. Hindi na gustong tulungan ng mga Syrians ang mga Ammonites, although the Ammonites paid the Syrians to fight for them. And then dito sa 1 Chronicles chapter 20, David conquered Reba, nasakop ng Ammon. At merong crown doon na mabigat, no? May crown yung king. At mababasa rin ito yung mga giants that the men of David had destroyed. So lumakas ang loob ng mga tao. Nung una, si David lang ang nakipaglaban, and he was still young at that time when he fought Goliath. Ngayon, since nakita nila na malakas ang loob ni David and the Almighty Father was with David, lumakas na rin ang loob ng mga tao to fight against the giants. Dahil alam nila kasama nila si Almighty Father. So tayo ganun din, ano? Malakas ang loob ni David to fight against Goliath. He was a very tall man. Giant, 8-footer, or parang gano'n, ano, 8-footer. May mga tao ngayon na, 8-footer pa din, di ba? Pero, mga basketball players sila. So, ito mga Philistines, and the Rephaim, mga giants, no, Rephaim. Dark-skinned sila, lahi sila ni Cush, na anak ni Ham. So, kalahi ng mga Cushites at saka ng mga Hamites, ang mga Egyptians, ang mga taga-Niger, yung mga nasa South Africa.
kalahi nila. Kaya dark-skinned sila. Tapos, pero meron din namang mga Israelite na dark-skinned. Meron ding mga Ishmaelites or Arabs na dark-skinned. Pero iba ang pagka-skin nila. Medyo mas light ang color. Kasi nga kaya light ang color ng skin nila. Anak sila naman ni Shem. Na? Kaya sometimes yung hair nila brown or blonde, iba ang kulay ng mata. Lahi sila ni Shem. And then, ulitin ko, yung mga yellow skin naman, tayo, saan ba tayo nakakasali? Mga yellow skin. Pero yung mga ATAS, no? Mga maliliit. So, na-mix na yung ATAS sa mga lahi ni Japheth. Yung dark-skinned na anak ni Cush, na-mix na sa lahi ni Japheth. Kaya maliliit, tapos dark-skinned. Naintindihan natin. Yun yung mga ATAS, no? Yung mga aborigines. Pero yung mga nasa India naman, makikita ninyo, kahawig sila ng mga Arabs, mga nasa Middle East, mga Pakistan. Magkakahawig sila, di ba? Magkakadikit sila. Kasi nga, kumalat na yung tao. Pero usually, ang mga matatangkad na tao, nagiging mga basketball player, magagaling sa sports, magagaling sa mga physical activities, yun ay mga lahi ni Cush or anak ni Ham. So si Nimrod, nakalagay dito sa Bible, he was a great warrior sa Book of Genesis. So si Nimrod, dark-skinned siya, malaki ang kanyang katawan, he was tall. Pati yung mga Egyptians, dark-skinned sila. Sino ba yung mga Egyptians na mga babae? Si Nefertiti. Yung mga sikat na mga Egyptians, meron silang mga bust, no? Dark-skinned sila. At sila rin yung merong kay Semiramis, kay Isis, sila rin yan. So balik tayo dito, no? Sa recap natin. Lumayo na. Pero babalik tayo. Dahil nga konektado, no? So isa sa mga napatay ay ng mga warriors of David, si Sipai, no? Isa siyang Raphaim or Rapha. Sino pa? Yung brother ni Goliath. So si Goliath, the Gittite, ibig sabihin ng Gittite from the kingdom of Gath. May kapatid siya, Lami ang pangalan, giant din. At meron pang isa, no? Yung 24 fingers and toes. Sino naman ang nakapatay sa kanya? Nephew ni David. Anak ni Shimea. Si Jonathan. So nakikipaglaban sila sa mga giants. Tayo nakikalaban natin. Giants ng mga trials and tribulations dito sa mundo na to. At papagbabagian natin yan. Because we have the love of our Father. He is with us. He is in our hearts. He's giving us strength and courage. And then dito naman sa 1 Chronicles chapter 21, nagkasala si David.
binanghinaan siya ng loob. At inalaw ni Almighty Father din to na mangyari for us to learn of the experiences of David. It's written here in the Bible for us to read it and be inspired. So, pinabilang ni David yung mga tao, kanyang mga foot soldiers from Dan to Beersheba. Pinabilang niya dahil nga meron na siyang trauma na baka may maging kalaban ulit sila. Na mga, kasi ang trials and tribulations pabigla-biglang dumarating, di ba? So yung mga kalaban din ni David, bigla na lang. Kagaya nga nitong si Hanan, di ba? Wala namang planong makipag-war si David kay Hanan. Pero bigla na lang nag-set up ng mga paid foot soldiers si Hanan to fight against David. So bigla-bigla lang. Kaya yung feeling ni David, dahil tao siya, baka laging may magiging kalaban tayo. So nasanay na yung kanyang katawan, yung kanyang puso, yung kanyang isip. Ngayon tayo, ganun, baka may problemang dumating, kailangan ready tayo. Yung example pa, no, ano ba, kailangan kumuha tayo ng insurance, ready tayo. Mga ganon, tipo. Itong kay David, ang siyang kailangan mag-check natin yung mga tao, i-census natin, dahil baka pag may kalaban tayo, matalo tayo. Ngayon, ano ang kasalanan ng mga tao? Kailangan natin kumuha ng insurance. Baka mamatay, walang makukuhang pera. So, nagtitiwala ka doon sa insurance, hindi ka nagtitiwala kay Almighty Father. Hindi, kailangan makalipon tayo ng maraming pera. Mag-ipon tayo na mag-ipon ng pera para hindi tayo maubusan. Akala nyo hindi kayo maubusan. No? Pag si Almighty Father nagalit sa atin, yung mga bagay na inipon ninyo, masisusunog, masisira, mabubulok, nanakawin. Para ipakita ni Almighty Father na sa Kanya lang tayo dapat magtiwala. Wala nang iba pa. Kaya dito nagkasala si David. Hindi niya pinagtiwalaan si Almighty Father, nawalan siya ng faith. So may parusa yon. So pag nawawalan tayo ng tiwala kay Almighty Father, gumagawa tayo ng mga hakbang. Napapansin niyo ba, igagawa ko ng way kasi wala akong tiwala kay Almighty Father. Kukuha ko ngayon ng example, no? Usually kasi insurance. Kukuha ko insurance. O kumuha ka ng insurance, tapos yung insurance company nagsara. O, salingan yung pera mo. At yung insurance ay mahirap kunin, no? Hindi ba kayo nahihirapan kunin, ha? Pera mo na yun eh. Pera mo na, tapos hirap ka pang kunin. Di ba kalokohan? Oh. Meron ibang mga tao nilalagay sa bangko lahat ng kanilang pera o nawala lahat sa bangko yung pera nila. Kaya kaya tayo magtitiwala kay Almighty Father. Wala tayong may pagmamalaki sa tatay natin. Lord, marami kong pera sa bangko. Hindi mo may pagmamalaki yan. Naku, hindi na ako magkakasakit dahil milyones na. May nakikita ba kayo na mga tao na mayaman? Nagkakasakit din sila. Malala pa yung sakit nila. Ha? Malala pa. Kaya patay-patay tayo sa paningin ni Almighty Father. Mahal niya tayo. Hindi niya tayo iwan. So, ang parusa kay David, mapipili siya. Tingnan mo, binigyan pa ng option ni Almighty Father si David. Anong gusto ni David? Famine? Or
war na 3 months, matatalo siya ng kanyang mga enemies, or plague. So, ang pinili ni David, alam niya na si Almighty Father is a forgiving God and full of mercy and grace. Kaya ang pinili niya yung plague na lang. But syempre, mayroong mga repercussions ang ating mga ginagawa. So, ang namatay, maraming tao. So, ang sabi ni David, humingi siya ng tawad kay Almighty Father. Kasi si Almighty Father naawa na rin sa mga tao. 70,000 men of Israel ang nawala. At nakita ni David yung angel of the Lord na inutusan ni Almighty Father sa threshing floor nandun. At sabi ni David, ako ang nag-utos, walang kinalaman yung mga tao, Lord Almighty Father, wag na sila ang parusahan mo, namamatay sila, nagkakasakit sila, wag na sila ang parusahan mo, ako na lang. Sabi ni David, akong nagkasala, kaya ako na lang ang parusahan mo. May ganun ba bang tao ngayon? Na, Lord, akong nagkasala, wag na yung mga tao. Example, sa government, Lord, ako yung nag-corrupt. Ako yung nangkuha ng pera ng bilyon-bilyon. Sa gobyerno, nagkipagkontrata, binabaha yung mga tao, Lord, wag mo nang magbaha ang lugar. Ako na lang, Lord, ang parusahan. Wala, di ba? Anong ginagawa ng mga kontratista na sa government? Dadamay kita. Nandadamay. Damay-damay tayo. If I go down, you will go down to, ganon, wickedness. Not taking accountability. So sa tingin nyo na, awa si Almighty Father, papatawarin tayo. Hindi. Dahil gusto niyo damay-damay. Hindi, isasali ko to para ma-absuelto ko. Idadamay ko yung pangalan nito. Imbis na ako Lord, ako may kasalanan. Kasalanan ko dahil binigyan ko siya ng ganon. Ako na lang, Almighty Father. Aminin natin. Inalaw ko siya. Kasalanan ko. Inalaw ko siya na saktan ang mga tao. Ganon, no? Inalaw ko siya. Ako ang, hindi ko siya pinigilan, Almighty Father, kasalanan ko. That's taking accountability. Dahil pag ang isang tao hindi mo pinigilan sa kasalanan, may kasalanan ka rin. So, magpapahingi tayo ng kapatawaran kay Almighty Father. At naawa si Almighty Father kay David. Dahil he was remorseful and at the same time taking accountability all his actions. So, ang ginawa ni Almighty Father, pinistop na niya sa kanyang angel, sa kanyang messenger. Alam natin, ibig sabihin ng angel, messenger ni Almighty Father from heaven. Ang messenger naman ni Almighty Father na tao dito sa mundo ay prophet, no? Sometimes, seer, no? Alam natin ang difference ng seer, ng prophet, tsaka ng angel. Alam ba ninyo? Alam mo, Iska, di ba? O, alam ko. So, ngayon, dahil dun nakita ni David, yung angel of the Lord. Sino bang angel of the Lord to? Hindi binibigyan ng pangalan. Hindi binibigyan ng pangalan, hindi binabanggit dahil dapat ang maitaas na pangalan na yung pangalan ni Almighty Father. Hindi pa time ni Jesus Christ na maipanganak. Kaya si Almighty Father mo na ang nandito sa Old Covenant na binabanggit,
Although, si Jesus Christ nasa prophecy na darating ang Savior, ang Lamb of God, the sacrificial lamb, the branch of righteousness, the man clothed in linen. So, si Jesus Christ, commander ni Almighty Father. Tauhan ni Almighty Father, si Jesus Christ, anak niya, create niya. Dahil lahat tayo, create ni Almighty Father. Ang difference lang, si Jesus Christ, commander ni Almighty Father in heaven, bago pa man tayo, create ni Almighty Father. Kasama na ni Almighty Father, si Jesus Christ in heaven. At, pagtitiwalaan ni Almighty Father, si Jesus. Pero hindi pa Jesus ang kanyang name. Hindi pa itinataas ang name ni Jesus above all names. So dati, si Jesus, isa siya sa mga angels. And then, ipinadala siya ni Almighty Father dito. Alam naman natin na mga angels, anak din ni Almighty Father. Ngayon, sino yung mga fallen angels, anak ni Almighty Father, that were wicked? No? Meron silang power, pero sumama sila kay Lucifer. So, itinapon sila sa lupa. Anak din sila ni Almighty Father, pero because they are wicked, tinapon sila sa lupa. There's no forgiveness for the angels. Pero tayo, we are blessed because mapapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Yun ang difference between angels and men. At si Jesus Christ, He died for us and not for the angels. Kaya, yung mga angels, pag nagkasala, hindi na sila mapapatawad. Doon sila agad sa eternal damnation at paligoy-ligoy sila dito sa mundo. So dito, yung angel nakita ni David sa 1 Chronicles chapter 21. So, si Ornan or Arauna, nag-thresh siya ng wheat. Pero yung kanyang mga anak na lalaki, nakita yung angel din. Iba kasi ang mukha ng angel, kahit na mukhang tao, iba. Kaya alam nila, iba to, iba siya. Yun. May ganon, na iba to eh. Ibang kanyang dating. Ganon. Alam agad na siya ay angel of the Lord. Kahit na mukha siyang tao. Meron siyang dadalang sword. So, ang sabi kay David ay magtayo ng altar sa threshing floor ni Ornan, the Jebusite or Arauna. Pero si Ornan or Arauna gusto na nang ibigay lang ng libre. Pero sabi ni David, ayoko ng libre. Gusto ko sa tamang presyo. Ayoko nang magbibigay ako kay Almighty Father. Mag-worship ako kay Almighty Father nang hindi ko pinaghihirapan. Kailangan may kapalit dahil gusto ko paghirapan. Dahil ibig sabihin pag pinaghirapan ko, it's with love and respect. Ngayon, pag libre, ay libre lang to eh. Sige, bigay na natin, libre lang to. Pero pag pinaghirapan mo, iba yon. Alam niyo naman yun, di ba? Pag pinaghirapan mo isang bagay, ibig sabihin, nandun yung heart mo. Ibinuhos mo lahat yung kung ano ang makakaya mo. Pag pinaghirapan mo, yun ang gusto ni David.
So, binayaran niya yung threshing floor ni Ornan. 600 shekels of gold by weight. So, mabigat yon or mahal ang pagkakabili. Mahal ang presyo. So, nandun yung nag-offer siya ng burnt offerings and peace offerings kay Almighty Father. At sumagot naman si Almighty Father. And He answered him from heaven by fire on the altar of burnt offering. So, si Almighty Father, inutusan na niya ang kanyang angel, o itago mo na ang iyong sword. So, inilagay na ng angel ang kanyang sword sa sheath, no? Di ba pag yung sword, meron siyang lagayan ng sword, sheath ang tawag doon, na pag kuha mo ng sword, yun ang sheath, itago mo na. Sabi ni Almighty Father. Pero si David takot siya sa angel of the Lord. Takot din siya kay Almighty Father kasi nakita nga yung sword ng angel of the Lord. Kasi gusto sana niya, no, doon sa wilderness, doon sa kung saan nag-offer ng burnt offering si Moses sa wilderness. Pero si David hindi siya makapagtanong kay Almighty Father kasi nga he was afraid of the sword of the angel of the Lord. So yung time na to matanda na si David. So yun yung 1 Chronicles chapter 1. So dito tayo sa 1 Chronicles chapter 2. Itong 1 Chronicles chapter 1, ang counterpart nito ay nasa 2 Samuel chapter 24, which is the last chapter of 2 Samuel. Yung nagkasala si David. Ngayon, ito namang 1 Chronicles chapter 22, ito naman yung 1 Kings chapter 1, no? Then David said, "This is the house of the Lord God, and this is the altar of burnt offering for Israel." So David commanded to gather the aliens who were in the land of Israel, and he appointed masons to cut hewn stones to build the house of the Lord. Doon sa lugar kung saan niya nakita yung angel, doon sa threshing floor ni Araunah or Ornan, doon itatayo. This is the house of the Lord God, and this is the altar of burnt offering for Israel. So itong binanggit na to, wala ito sa 1 Kings, hindi nabanggit. Kaya binabasa rin natin ang 1 Chronicles and babasahin natin yung 2 Chronicles if the Lord permits. And he appointed masons to cut hewn stones to build the house of God. So, yung hewn stones, kinakat yon, hindi yun semento na minimix, no? Hewn stones kasi buo yun, malaki yon na bato na kinakwari nila. Buong bato yon. Verse 3, and David prepared iron in abundance for the nails of the doors of the gates, and for the joints, and bronze in abundance beyond measure. The cedar trees in abundance, for the Sidonians and those from Tyre brought much cedar wood to David. So yung cedar wood or yung mga trees, cedar trees, mga kahoy, matitigas to, ano to, ano bang characteristic ng cedar woods? Maganda siyang panggawa ng bahay. Matibay siya. Durable, light in weight, uniformly textured, at saka ability to accept stains. It's warm or cool.
and blocks noise. Uy, meron palang ano, ang tawag ba doon? Yung nakaka-block ng noise. Ganun pala ang cedar wood. Resistance to decay, insect infestation, and warping. Yun ang cedar wood. Kaya yun pala ang gamit ni David. So galing pa yun ng Tyre and Sidon na ngayon ay Lebanon. So kung i-check niyo yung flag ng Lebanon, ano? Meron bang nandun yung ayun, no? Check nyo. I-check nyo yung flag ng Lebanon. Merong cedar tree doon. Flag ng Lebanon. Kasi doon sila kilala. Sa cedar tree. No? Yung Tyre and Sidon. So, yun ang ginamit. Now, David said, Solomon, my son, is young and inexperienced. Yung anak ko na si Solomon, bata pa siya, and wala pa siyang alam, inexperienced pa siya, and the house to be built for the Lord must be exceedingly magnificent. Dapat magandang-maganda. Famous and glorious throughout all countries. So, yung vision ni David, dapat magandang-maganda. Yung temple ni Almighty Father. Kaso yung anak ko, bata pa siya, inexperienced pa siya, pero nabivisualize ko na maganda ang gagawin. Magnificent. So, David made abundant preparations before his death. So, bago pa man, wala to sa, sa 1 Kings. Bago pa man mabatay si David, marami na siyang mga inipon na mga gamit, kagaya ng mga gold, silver, and bronze, tsaka yung mga cedar woods, mga gagamitin ng mga materials para sa temple of God. So, David made abundant preparations before his death. May nakahanda na para kay Almighty Father. Advance ang isip ni David pagtingin kay Almighty Father. Because of his great love to the Creator of heaven and earth. Verse 6, then he called for his son Solomon and charged him to build a house for the Lord God of Israel. So, hindi to binanggit din sa 1 Kings. Solomon, it means peace, no? Solomon, shalom, salam, no? That means peace or Salem. Kaya yung Jerusalem, no? Galing din sa peace yun. City of peace. Jerusalem. Solomon. Nakikita niyo yung word, kahit magkaiba yung spelling, magkaiba ang pagkaka-pronounce, pero may mga konting similarities, mga dalawang letters, no? Sino pa kausap ko? Ako lang kausap. Iska, naintindihan mo, di ba? Oh. Then he called for his son, Solomon, and charged him to build a house for the Lord God of Israel. Inutusan niya si Solomon. Bata pa si Solomon. Inexperienced pa siya. Kinusap niya, anak, ikaw ang magtatayo ng house of the Lord God of Israel. Yung temple. Matanda na ako. Hindi ako ang magtatayo nun. Sinabi na sa akin ni Almighty Father, kundi ang anak ko. Walang nakalagay dito. Pero nabasa naman natin, di ba, nang sinabi ni Almighty Father, hindi ikaw ang magtatayo ng temple, kundi yung anak mo. Kaya, syempre, merong dialogue silang mag-ama na hindi naman nakalagay dito. Pero, syempre, ganoon ang dialogue usually, di ba? Kasi tao naman sila eh. Then he called for his son Solomon and he charged him to build a house for Lord God of Israel. And David said to Solomon, my son, as for me, it was in my mind to build a house to the name of the Lord my God. Nasa mind ko na ipagpatayo si Almighty Father ng temple. Para hindi siya nasa tent lang na palipat-lipat yung Ark of the Covenant. Kasi gusto ko na meron siyang sariling temple na gawa sa magandang material,
steady lang, hindi palipat-lipat. Gusto ko doon si Almighty Father, yung Ark of the Covenant. So, sinabi ni David kay Solomon yung kanyang plano. Verse 8, but the word of the Lord came to me, saying, you have shed much blood and have made great wars. You shall not build a house for my name, because you have shed so much blood on the earth in my sight. Sabi ni Almighty Father. Pero sabi sa akin ni Almighty Father, hindi ako magtatayo ng temple kasi maraming akong napatay na tao. Maraming akong kasalanang nagawa kay Almighty Father. I have shed so much blood sa mundo, sa kanyang paningin. Kaya hindi ako pwedeng magtayo ng temple. Sabi ni Almighty Father kay David, na sinabi naman ni David kay Solomon. Behold, a son shall be born to you, who shall be a man of rest. And I will give him rest from all his enemies all around. And his name shall be Solomon, or peace. For I will give peace and quietness to Israel in his days. So, nung time ni Solomon, there was peace in the land of Israel. Kaya nga, ang name niya ay Solomon. There's quietness and peace. Bakit? Ano na nangyari? It's because si David, nagawa na niya lahat. Marami ng mga dugo ang dumanak, no? So much blood has been shed on the earth in my sight, sabi ni Almighty Father. Ngayon, sa panahon naman ni Solomon, there will be peace in the land of Israel. Kaya Solomon ang kanya magiging name. So si Almighty Father ang namili ng name ni Solomon. Si Solomon, isa siya sa mga anak ni David kay Bathsheba. Si Solomon, meron siyang 4 na lalaking anak. Hindi natin alam kung may babae siyang anak kay Bathsheba. Pero nabanggit sa 1 Chronicles chapter 3, the children of David and Bathsheba were Shammua, Shobab, Nathan, and Solomon. So, Solomon was the 4th son of David. Pero meron pang unang anak si David and Bathsheba, but the child died because it was a punishment of the Almighty Father, because David was the reason Uriah died. Si Uriah ang husband or first husband ni Bathsheba, no? At pinagnasaan ni David si Bathsheba, naliligo. Bathsheba was taking a bath when David saw her. Kaya ba yun ang kanyang pangalan, Bathsheba? But, So, nagkaanak pa sila. Si Shammua, si Shobab, Nathan, and Solomon. Kasi, dumami ang anak niya, no, kay Bathsheba. Bakit dumami ang anak niya kay Bathsheba? So, kung buhay yung unang anak nila ni David kay Bathsheba, 5 yun. Hindi pa natin alam kung may babae pa, no? Kasi usually, ang binabanggit lang ng mga names ng mga anak ay mga lalaki. Napamahal si David kay Bathsheba. Dahil naging widow si Bathsheba, dahil kay David, napamahal si David kay Bathsheba. Ano nangyari kay Michal? Hindi siya nagkaroon ng anak kay David at never nagkaroon ng anak si Michal. Si Michal na anak ni King Solomon and the sister of Jonathan, the first wife of David, dahil Michal mocked David when David was worshiping the Almighty Father by dancing and singing, and all the people saw what David did when he worshipped the Almighty Father. So ikinahiya siya ni Michal. That's why Michal did not had kids. A punishment of the Almighty Father.
So ito, si Solomon, he was the fourth son na buhay ni Solomon kay Bathsheba. Ngayon binanggit si Nathan, di ba? Si Nathan, older than Solomon. Ngayon, sa Book of Luke, ang lineage ni David binabanggit, di ba? From David. And then kay Nathan. Ngayon, sa lineage naman, na nasa Book of Matthew, lineage ni Jesus, nakalagay David and then Solomon. Why? Asawa ni Nathan, si Nathan namatay. Wala siyang anak. Sino ang magiging asawa ngayon ng asawa ni Nathan? Wala silang anak. Naging asawa si Solomon at nagkaanak. So, yun ang kinsman redeemer, taga-salba, taga-ako, no? Yun ang law noon. Kaya sa Book of Matthew, ulitin ko, ang nakalagay na anak ni David, kung saan galing si Jesus, was Solomon. Pero nakalagay sa Book of Luke, nakalagay si Nathan. It's because nga, yung kinsman redeemer. No? Naintindihan na natin is may nakalagay kaya sa internet, no? Hindi ko chinek eh. Sino po kausap ko? May nakakaintindi kaya, no? So dito, tuloy natin, 1 Chronicles chapter 2, verse 9. Behold, a son shall be born to you, who shall be a man of rest. And I will give him rest from all his enemies all around, and his name shall be Solomon, or peace. For I will give peace and quietness to Israel in his days. And it was the heydays of Israel when Solomon was king of Israel. Dahil yun yung parang time of abundance. Dahil yun yung time na malaki ang mga sakop nila na lugar. And at the same time, yung silver, walang value sa kanila. Ang may value, gold, no? At ang daming asawa ni Solomon. Nagkasala si Solomon. Verse 10, he shall build a house for my name, and he shall be my son. Sabi ni Almighty Father, pagiging anak ko siya. And I will be his father. Napakagandang pakinggan, di ba? Tayo rin, ganito. Family tayo ni Almighty Father. If we trust Him, and if we believe in Jesus Christ, family tayo ni Almighty Father. Sons and daughters of the Creator of heaven and earth tayo. We are so blessed. So si Solomon, he shall be my son, and I will be his father, and I will establish the throne of his kingdom over Israel forever. So promise the Almighty Father, forever. I will establish the throne of his kingdom over Israel forever, which means to say for all eternity. Paano mangyayaring for all eternity? Because of, di ba na-stop? Nung kay Jeconiah, na-stop na yung kingdom. Pero, nagpatuloy. Paano nagpatuloy? Because of Jesus Christ. The kingdom of Jesus Christ is for all eternity. It will never end. That's why the Almighty Father said, I will establish the throne of His kingdom over Israel forever. Dahil kasama na rito sa plano ni Almighty Father, si Jesus Christ. Verse 11, now my son, may the Lord be with you, and may you prosper and build the house of the Lord your God as He has said to you. Ngayon, anak, sabi ni David, maging kasama mo si Almighty Father, maging prosperous ang iyong pagiging king. Ikaw ang magtatayo or mag-establish ng house of the Almighty Father or temple. Only may the Lord give you wisdom and understanding, and give you charge concerning Israel, that you may keep the law of the Lord your God.
Pero, kung bibigyan ka ni Almighty Father, only may the Lord give you wisdom and understanding. So dito sa binanggit ni David, na only may the Lord give you wisdom and understanding, na itanim na sa puso ni Solomon na kailangan niyang magkaroon ng wisdom and understanding. Paano na itanim sa puso ni Solomon yon? Sinabi ni David. Paano? Sinabi ni David, because of the Almighty Father. Dahil ito'y magagandang mga bagay. May the Lord give you wisdom and understanding. Kaya nabanggit to ni David. Dahil si Almighty Father, nag-utos kay David na makapagsalita ng mga magagandang bagay. So itong wisdom and understanding na itanim na sa puso ni Solomon. And give you charge concerning Israel that you may keep the law of the Lord your God. Kaya nga nasa heart na ni Solomon na kailangan niya ng wisdom. Dahil na itanim na sa kanyang heart na kailangan niyang magkaroon ng wisdom. Itinanim na ni Almighty Father sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa kay David. Naintindihan? Is ka naiintindihan mo ba? Oo, naintindihan ko naman na bakit yung iba hindi ba nakakaintindi? Wala kasi nanonood ako lang, di ba? Tinutulugan ko pa yung sarili ko. Ba't ganon? Maitanim na yung wisdom and understanding. Kaya, Solomon prayed to God to give him wisdom. Verse 13, then you will prosper if you take care to fulfill the statutes and judgments with which the Lord charged Moses concerning Israel. Be strong and of good courage. Do not fear nor be dismayed. Huwag kang matakot. Doon sa mga inutos ni Almighty Father kay Moses concerning the laws of the land, huwag kang matakot. Be strong, be courageous. Wala kang dapat na ikatakot or madismaya ka man or dismayed, no? Another word for dismayed, it's discouraged, disheartened, downcast, or perturbed, intimidated. Huwag ka ma-intimidate. Huwag ka ma-demoralized. Para mas maintindihan. Huwag ka ma-demoralized, ma-perturbed, or intimidated. Maging matapang ka. Kasi kasama mo si Almighty Father. Basta sundin mo lang ang mga laws and statutes that the Almighty Father had commanded Moses. Verse 14, indeed, I have taken much trouble to prepare for the house of the Lord 100,000 talents of gold and 1,000,000 talents of silver and bronze and iron beyond measure. For it is so abundant, I have prepared timber and stone also, and you may add to them. So, bago mamatay, si David, may mga hinanda na siya para kay Almighty Father. Kaya nga, di ba, nandun sa 1 Kings and 2 Kings, yung mga inipon ng father nila, nandun pa rin sa temple of God. No? Kasi nga, it is so abundant. So, itong mga bagay na to, isang galing ito. Itong mga 100,000 talents of gold and 1,000,000 talents of silver and bronze and iron beyond measure. For it is so abundant, I have prepared timber and stone also, and you may add also to them. Saan galing to? Di ba nabanggit sa 2 Samuel na pag nakikipaglaban si David against his enemies, yung mga plunder, hinahati-hati ni David sa kanyang mga tao, and meron ding parte si Almighty Father, iniipon ni David. So 10% ba to? Hindi lang to 10%. Kita nyo na?
Hindi lang 10% ang ibinigay ni David. Dahil alam niya yung mga bagay na kung anong meron siya, mawawala rin. Kaya lahat, merong parte si Almighty Father, hindi lang 10%, pinaka the best ang binibigay niya. It's not only 10%. Asan yung 10%? Siyempre, meron din yung mga Levites because that's for the poor, the widow, the orphans, the strangers, yung mga walang lupa, yung mga walang inheritance. Doon yung tithes na pupunta. Pero, merong inipon si David, mas malaki pa sa 10%. Ito dami. 100,000 talents of silver. Gano'ng kadami to? Sa ngayon, presyo. 1 million talents of silver. 100,000 talents of gold. And bronze and iron beyond measure, for it is abundant. I have prepared timber and stone also, and you may add to them. So, nakahanda na. Matanda na si David. Nakahanda na. Ito na para kay Almighty Father to. Ito ang kanyang portion. Tayo, anong portion bang ibibigay natin kay Almighty Father? Pera ba? Gold bang ibibigay natin kay Almighty Father? Na portion? Anong mahalaga kay Almighty Father? Tayo ang mahalaga kay Almighty Father. Hindi ang gold, hindi ang silver. Ano ang temple ni Almighty Father? Tayo mismo. In the olden days, sa Old Covenant, it's a physical structure. It's building, no? Ngayon, ang temple ni Almighty Father, tayo. So, ano ba ang pagagandahin natin? Yung mga building ba na ipinatatayo ninyo, na doon tayo magkakaroon ng conference, or doon tayo pupunta to worship God? Yun ba ang pagagandahin ninyo? Hindi. Ang pagagandahin natin, ang puso natin. Paano natin papagandahin ang puso natin? By obeying our Father. Nalinis ang puso natin dapat. By obeying our Father. Dahil para kay Almighty Father, basura lang ang mga bagay na mga dito sa mundo. Pero nung time na itong kay David, ito lang ang kaya David ibigay kasi. No? It's very visual. Pero ngayon, dahil dumating na si Jesus Christ, tayo na ang temple. Kaya nga diba nasira na yung temple? When Jesus died on the cross, sa New Covenant, sa New Testament, nasira yung curtain ng temple. Which means to say, hindi na tayo kailangan pang magkaroon ng temple na physical building or structure to worship God. Anywhere we can worship our Father. And He lives in our hearts. Kaya dapat yung heart natin laging maayos. And we can talk to our Father anytime, anywhere. O diba? Pag nagbabasa tayo ng Old Covenant, konektado sa New Covenant. Konektado kay Jesus. Buo ang Bible. Our Father is amazing. Ang galing ng utak ng Almighty Father. Hindi ko maiisip ang mga bagay na ito kung hindi binibigay sa akin yung Almighty Father. Saan ko kukunin ang mga bagay na ito? Hindi ko alam ito. Verse 15, moreover, there are workmen with you in abundance, woodsmen, and stone cutters, and all types of skillful men for every kind of work. So, pati na rin ang mga tao, ready na. Ready na yung materials. Yung workforce, ready na din. Advance yung isip ni David, no? Kaya nga di ba yung nag-check siya ng census, nagkaasala siya kasi nga advance ang isip niya.
Baka magkaroon naman tayo ng gulo, ng awan. Advance umisip, no? Pero dito, tama yung ginawa niya. Verse 16, of gold and silver and bronze and iron, there is no limit. Walang limit ang gold, silver, and bronze and iron. Kato kadami ito, walang limit. Unlimited. Arise and begin working and the Lord be with you. Sige, humayo ka na. Mag-umpisa ka na. Planuhin mo na. Kailangan mo nang mag-umpisa. Andyan na lahat. Unlimited. Wala ito sa First Kings, no? Hindi binanggit. Sa book of First Kings, hindi binanggit ito. And begin working and the Lord be with you. So, David blessed his son, Solomon. David also commanded all the leaders of Israel to help Solomon, his son. Pati na rin yung mga kanyang mga subordinates ni David. O, yung anak ko, tulungan ninyo, gagawin siya ng Temple of God. So, anong inihanda ni David? Inihanda ni David yung kanyang anak. Inihanda ni David yung mga gold, silver, and bronze, and timbers, and hewn stones. Inihanda na rin niya yung mga workforce. Inihanda na rin niya ang kanyang mga servants na tutulong kay Solomon. Ang dami na. Inisip ni David, ano bang kailangan? Pag umalis na ako, kukunin na ako ni Almighty Father. Pupunta na ako sa aking rest. Kailangan magawa yung temple ni Almighty Father. Verse 18. Is not the Lord your God with you? And has he not given you rest on every side? For he has given the inhabitants of the land into my hand, and the land is subdued before the Lord and before his people. Now set your heart and your soul to seek the Lord your God. Therefore arise and build the sanctuary of the Lord God, to bring the ark of the covenant of the Lord, and the holy articles of God into the house that is to be built for the name of the Lord. Sabi ni David. So, yun ang sabi ni David sa kanyang mga tauhan. Si Almighty Father, di ba nasa sa inyo rin? Di ba binigyan niya tayo ng abundance and rest? Ngayon, iset niyo yung heart ninyo, maging ready na rin kayo, yung heart and soul niyo, maging ready na rin kayo. Inire-ready ni David lahat ng mga tao. So David, he wrote, the book of Psalms. He was guided by the Holy Spirit. Sa book of Psalms, may mga prophecy dun about kay Jesus Christ. So, si David, prophet din siya, no? Kasi nga, yung book of Psalms, may mga prophecy ron about kay Jesus Christ. Hindi niya magagawa yung book of Psalms kung hindi dahil kay Almighty Father, kung hindi niya inire-reveal ni Almighty Father kay David kung ano yung isusulat niya. So, nabanggit doon sa book of Psalms si Jesus Christ. So, dito tayo sa 1 Chronicles chapter 23. Dito sa 1 Chronicles chapter 23, wala rin ito sa 1 Kings. Kasi yung 1 Kings, doon nag-start yung pag-reign ni Solomon, and doon din yung time na namatay na si David sa 1 Kings chapter 1, no? Now the Levites were numbered, 1 Chronicles chapter 23. So when David was old and full of days, he made his son Solomon king over Israel. So matanda na si David. So king na si Solomon. So hindi na dito binanggit, no, yung
Sino yung isang anak na gustong maging king? Di ba lumapit si Bathsheba? Sino bang kausap ko sa sarili ko? 1 Kings chapter yung gustong mag-betray Adonijah. Limutan ko yung name. Si Adonijah. Di ba gusto niya maging king? O hindi na binanggit. Hindi binanggit ito sa 1 Chronicles chapter chapter 23. Hindi na binanggit si Adonijah. Kasi hindi naman siya naging king eh. So, yung mga nagiging king lang ang binabanggit dito sa Chronicles. So, 1 Chronicles chapter 23. So, when David was old and full of days, he made his son Solomon king over Israel. And he gathered together all the elders or the leaders of Israel with the priests and the Levites. Now, the Levites were numbered from the age of 30 years and above, and the number of individual males was 38,000. So, yung mga Levites, nag-start sila age of 30 years and above. Yun ang nakalagay dito. Pag sinasabi ko 30, fully matured na, no? And Jesus started his ministry when he was 30 years old. So, no, the Levites were numbered from the age of 30 years and above, and the number of individual males was 38,000. Of these, 24,000 were to look after the work of the house of the Lord. 6,000 were officers and judges. So, marami sila, tulong-tulong kasi nga maganda, elaborate ang ipapagawa na temple. Imagine, gawa sa ginto, gawa sa silver, gawa sa bronze, gawa sa cedar trees. Malaking project, no? At hindi lang ito kasi project, kundi ito ay temple of the Lord. Kaya kailangan yung mga tao sama-sama sila, tulong-tulong sila. Of these, 24,000 were to look after the work of the house of the Lord. 6,000 were officers and judges, 4,000 were gatekeepers, and 4,000 praised the Lord with musical instruments, which I made, said David, for giving praise. So si David, gumagawa rin siya ng mga musical instruments dahil mahilig sa music si David. Kaya nga yung Book of Psalms, di ba? Kaya nga ang tawag ay Psalms. For giving praise. So, si David, pinupuri niya si Almighty Father through songs and through his musical instruments. Very passionate si David. Creative. Also, David separated them into divisions among the sons of Levi. Gershon, Kohath, and Merari. Kasi yung anak ni Levi, merong Gershon, si Kohath, tsaka si Merari. So, hinati niya yon, nilagyan niya ng group by group, no? Of the Gershonites, Laadan and Shimei. The sons of Laadan, the first, Jehiel, then Zetham and Joel. 3 in all. The sons of Shimei, Shelomith, Hazael, and Haran, 3 in all. These were the heads of the fathers' houses of Laadan. And the sons of Shimei, Jahath, Zina, Jeush, and Beriah. These were the 4 sons of Shimei. Jahath was the first, and Ziza the second. But Jeush and Beriah did not have many sons. Therefore, they were assigned as one father's house. So, mag-anak. Mga anak sa anak, apo sa apo. Sila tulong-tulong, mga Levites. The sons of Kohath, Amram, Izhar, Hebron, and Uzziel, 4 in all.
the sons of Amram, Aaron and Moses. And Aaron was set apart, and he and his sons forever, that he should sanctify the most holy things, to burn incense before the Lord, to minister to him, and to give blessings in his name forever. Now the sons of Moses, the man of God, were reckoned to the tribe of Levi. The sons of Moses were Gershon and Eleazar. Of the sons of Gershon, Shebuel was the first. Of the descendants of Eleazar, Rehabiah was the first. And Eleazar had no other sons, but the sons of Rehabiah were many. So may mga lalaki na walang anak na babae. May mga lalaki naman na walang anak, no? Verse 18, of the sons of Izhar, Shelomith was the first. Of the sons of Hebron, Jeriah was the first, Amariah the second, Jehaziel the third, and Jekameam the fourth. Of the sons of Uzziah, Micah was the first, and Jeshaiah the second. The sons of Merari were Mali and Mushi. The sons of Mali were Eleazar and Kish. And Eleazar died and had no sons, no, but only daughters. And their brethren, the sons of Kish, took them as wives. So, walang anak na lalaki si Eleazar dito. Pero ang anak niya mga babae. Ngayon, yung anak ni Kish, kinuha yung mga anak na babae para maging asawa. The sons of Mushi were Mali, Eder, and Jeremoth, 3 in all. These were the sons of Levi by their fathers' houses, the heads of the fathers' houses, as they were counted individually by the number of their names, who did the work for the service of the house of the Lord from the age of 20 years and above. For David said, the Lord God of Israel has given rest to his people, that they may dwell in Jerusalem forever. And also to the Levites, they shall no longer carry the tabernacle or any of the articles of its service. Kasi usually, no, yung time na wala pang temple, lagi nilang dala-dala yung tabernacle tsaka yung mga articles. Ngayon, dahil nga magkakaroon na ng temple, meron na silang mapaglalagyan ng lugar na iiwanan nila yung tabernacle tsaka yung mga articles. Hindi na nila lagi dala-dala. Dahil nga sa temple na ilalagay. Verse 27, for by the last words of David, the Levites were numbered from 20 years old and above, because their duty was to help the sons of Aaron in the service of the house of the Lord, in the courts and in the chambers, in the purifying of all holy things, and the work of the service of the house of God. So, nung time na to, they purify things in the work of the service of the house of God. No? Nililinis nila yung mga bagay. Ano yung ginagawa nilang panlinis? Yung hyssop. Hyssop leaves. Pinipispis, pinapagpag nila. Panlinis yon. May antibacterial properties kasi yung hyssop. Try nyo inom ng hyssop. Maganda naman sa katawan. Kaso nga lang, iinom kayo, walang laman tiyan. Dapat may laman yung tiyan nyo pag iinom kayo ng hyssop tea. No, kasi matapang. Matapang yung hyssop tea, kaya kayo yung paglaban. Masakit sa sikmura. Kasi nga, meron siyang antibacterial properties. Verse 20, and both with the showbread and the fine flour for the grain offering, and then leavened cakes, and what is baked in the pan, with what is mixed, and with all kinds of measures and sizes, to stand every morning to thank and praise the Lord. And likewise at evening. So, kailan tayo magpe-praise kay Almighty Father? Kailan tayo magdadasal? To stand every morning to thank and praise the Lord, and likewise at evening. Umaga at gabi. And
anytime, anywhere, we can also pray to our Father. Verse 31, and at every presentation of a burnt offering to the Lord on the Sabbaths, and on the new moons, and on the set feasts, or appointed feasts, by number according to the ordinance governing them, regularly before the Lord. Verse 32, in the last verse of 1 Chronicles chapter 23, and that they should attend to the needs of the tabernacle of meeting, the needs of the holy place, and the needs of the sons of Aaron, their brethren, in the work of the house of the Lord. So tulong-tulong ang mga Levites or sons sons of the Levite tribes, no? Sorry. Kasi yung mga Levites, sila yung nag-aasikaso, nag-purify ng mga bagay, at alam nila, aware sila na yun ang kanilang trabaho. Yun ang kanilang responsibility. Dahil una pa lang, yun ang nang sinabi ni Almighty Father na wala silang lupa na mamanahin. Ngayon, ang mga Levites all over the land of Israel at that time, dun sila pwedeng tumira kasi wala silang sariling city. Unlike kay yung Judah, may sarili silang hindi lang city yun, kundi parang province, gano'n. May sariling province ang Judah. May sariling province yung Issachar. May sariling province ang Benjamin, Naphtali, Manasseh. May sariling province. Pero yung mga Levites, wala silang sarili na province. So, ang work nila, sa kanila manggagaling ang mga high priest. So ngayon, sino ang high priest ngayon? Ang high priest natin, si Jesus Christ. Sakop na lahat ni Jesus Christ. At saka nakalagay dito sa 1 Peter chapter 2 verse 9. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. So, asa na ang mga Levites ngayon? So, nawala na, di ba? Nawala na yung mga Levites. Nawala na yung ibang mga tribes, nawala na. Nagkanda halo-halo na tayo. Sino na ngayon ang royal priesthood, holy nation? Tayo na mga nagtitiwala kay Almighty Father at kay Jesus Christ. That you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness. Sinong tumawag sa atin out of darkness? Si Jesus Christ. Into His marvelous light. Dati nasa darkness tayo, tinawag tayo ni Jesus Christ, nandun na tayo sa marvelous light. Kasi tayo ang chosen generation, a royal priesthood. Special people tayo ni Almighty Father. Because we believe in Jesus Christ. Tatak na sa atin yung name ni Jesus Christ. If we believe in Jesus Christ. Because of His precious blood. Ngayon, kung magkakasala tayo, may mga tao na nagkakasala pa rin, we ask Jesus' forgiveness because Jesus also forgives sins like the Almighty Father. Because He is also God. Kaya tayo masasave because of Jesus Christ. Masasave tayo because of our faith. And not because of the things that we did or the things that we've given.
So, ano, yung example natin, di ba? Yung thief na kasama ni Jesus that was crucified on the cross. He had faith he had faith in Jesus Christ, na kahit nakikita niya si Jesus Christ na nakapako sa cross, pareho silang nakapako, nagtiwala siya kay Jesus. So, ang laki ng faith niya kay Jesus. Hindi maintindihan ng tao. Hindi naisip ng mga tao na napakalaki ng faith nung thief na yon na nagtiwala kay Jesus, kasi hindi sila makaalis sa pagkakapako sa cross, pero nagtiwala siya. So tayo, magtitiwala tayo kay Jesus Christ because He is alive. He is with our Father. And He will come again at the last days to judge people. At sa time na yon, makukuha na natin lahat. Tayong lahat ng mga naging tao sa buong mundo, from the time of Adam up to the last person na nabuhay sa mundo, na mabubuhay sa mundo na to. Sabay-sabay, ibibigay ni Almighty Father ang reward natin. Ang ating inheritance. Thank you, and God loves us all so much.